Hallelujah! Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, pwede po ba tayong tumayo? Pati po sa ating team online. Ayan, sabihin mo sa partner mo, partner! Kahit Saturday, mag-worship ako kay Lord. Amen. Come on, let's worship God in this place. Thank you, God. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na binibigay mo sa amin araw-araw para papurihan ka at pasalamatan ka. Hallelujah! Come on, purihin mo ang Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Thank you, Lord. Minsan paawitin mo sa Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May
ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti, napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Sa huling pagkakataon, nawitin mo, napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti, napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Pumupurihin mo siya sa mga oras na ito, pasalamatan mo siya. Amen. Come on, patuloy tayong dudulog sa presensya ng Diyos sa araw na ito at patuloy na magpupuri, magpapasalamat sa kabutihan niya, sa grasya niya. Panginoon, minsan pa kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Gaya ng awiting ito, Lord, ito pong aming panalangin ngayon na wala kaming sawa na maglilingkod sa iyo, mananatili sa presence mo, Panginoon, at sasamba sa pangalan mo. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Minsan pa, kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi mapapagkat sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong tinggin, kalakip ng awitin.
puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatangi kayamanan kong ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinday iyong dinggin, kalakip ng awitin. Oh, gaya ng dagat, hindi mapapagod, purihin ka, oh Diyos. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong presensya, Panginoon. Minsan pa, awitin mo kaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsinta, wagas na pagsinay iyong dinggin. Oh, wagas na pagsinta, wagas na pagsinay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Ikaw lamang ang nagtiwala sa Panginoon. Diyos, di kita Hindi kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, oh Diyos, kay buti mo. Minsan pa sabihin mo sa Panginoon, ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa amin. Diyos, di kita Bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod sa'yo, O Diyos, kay buti mo. Yes, God. Tunay na mabuti ka sa amin. Come on, patuloy mong pasalamatan ng Diyos sa oras na ito. Ikaw ay tapat sa amin, oh Diyos. Salamat sa iyo, Ama. Pinupuri ka namin. Ikaw lamang ang nagtiwala sa amin. Oh Diyos, di kita Bibig, kaya magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Minsan pa ikaw lamang ang nagtiwala sa amin. Oh Diyos, di kita Hindi ka namin bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Napakabuti mo, Panginoon, napakabuti mo. Aming Diyos Ama, ang iyong ika'y luluhan, hatiin ka.
Diyos sa oras na ito. Ikaw ay mabuti, O Diyos. Salamat, Lord, sa araw na ito na patuloy mong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat unang-una sa buhay at kalakasan, O God, na ipinagkaloob mo sa mga anak mong ito. Tunay, God, na ikaw lamang po ang aming ipinunta rito. That's why, Lord, kumilos ka sa bawat isa, Panginoon, na nag-e-expect sa'yo today. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen! Amen! Hello po, Good Day Light family sa ating on-site and online attendees. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Amen. So sino po dito, worship pa lang po ay blessed na po siya. Amen. So today po, mas i-bless po tayo ni Lord through giving dahil po aalamin po natin ano po ba ang sikreto para po makareceive tayo ng blessing. So sino po dito gusto niya po ng blessing? Amen. So let us read po Psalms 128, line 1 to 2. Sabi niya po dito, "Blessed are all who fear of the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessing and prosperity will be yours." So ang Psalms na po ito ay ibinigay ang sikreto on how to be blessed. So ang sabi niya po, blessed daw po ang taong may fear of the Lord at naglalakad sa obedience. Amen po ba? So ang fear po dito means reverence or malalim po na pagrespeto. At ang walk in obedience naman po dito means is to walk, to carry out, or make something happens. So now, there are two kinds of blessing na ang naresulta po ng reverence at obedience natin sa Lord. So, una-una po sa lahat, you will eat the fruit of your labor. Sabi nga po natin, labor. Amen. So, ang prinsipyo po ng Diyos, ang sino daw pong magpagod ay aani. So, you will eat from what you have labored for. So parang ganito po, marami pong tao ang nagtatrabaho at nakukuha po nila ang kanilang sweldo pero hindi po talaga nila na-enjoy ang fruit ng puyat at pagod nila. Sino po dito nakaka-experience ng ganito? Pero po ang tao daw po na may reverence at obedience sa kung ano po ang will ng Diyos, ma-enjoy niya po ang fruit ng kanyang labor. So, ibig sabihin po, mararanasan daw po natin at matitikman po kung ano man po ang pinaghirapan at pinagpuyatan natin nang hindi po basta-basta lang dudulas sa kamay natin kung masunurin po tayo sa Diyos. Amen? Pangalawa po, blessing and prosperity will be yours. So, ito po ang pinaka-nakaka-bless sa lahat. So, ang blessing at prosperity daw po, through reverence and obedience in the Lord, sure po yan. Tama? So, sa pagsunod po natin, nasa atin po ang pagpapala. Tama. Sa reverence po, nasa atin po ang kasaganahan. Like for example po, kung ikaw po ay isang magulang, tama, napakasarap pong i-bless ang anak na masunurin. Tama po ba? So ganun din po si Lord sa atin. So God loves to prosper and bless those who are obedient and reverent. So now, how is this related to in giving our tithes and offering? So ang tithes and offering po ba ay nais ng Diyos na gawin po natin? Yes, amen po. That's why giving back to the Lord is an act of our fear and obedience to Him. So through this, ang hatid po ng blessing is that ma-enjoy po natin ang fruit of our labor and prosperity na hindi lang po sa financial matter, pero sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. But let us remember po na hindi po, we are not giving back to be blessed. Amen? But we are already blessed kasi we have the privilege to revere and obey God. So yun po ang totoong blessing. Ang maging hari po siya sa buhay natin at magkaroon po tayo ng personal na relationship sa Kanya. Tama, kaya naman po, may blessing po o wala, we can call ourselves blessed dahil po sa reverence and obedience natin sa Diyos. Amen? Kaya nga po, ito po ang tamang oras na i-exercise natin ang ating fear and obedience sa Diyos by giving our tithes, offering, and first fruit. Amen? So bago po ako magtapos, I just want to share my testimony sa bawat isa sa atin. So last year lang po ay meron po kaming business na coffee shop sa mga nakakaalam po at sa nakakapunta po sa Adrian's Cafe. So sad to say po, nag-close po ang aming business last December 2023 due to na rin po sa financial problems and hindi po talaga kayang i-sustain ng cafe ang lahat po ng mga pangangailangan nito. At the same time po, sa health na din po ng isa po naming business partner na kailangan din pong pag-focusan.
And after that po, to be honest, sobrang nahirapan po ako financially. And dumating po sa point na ang naging sandigan ko po ay ang credit card. Yan po ang naging sandalan ko para po sa pambayad ng mga bills, sa mga pangangailangan everyday, even po sa mga needs po na bilihin para po sa mga pangregalo dahil po December yon sa family, sa friends at sa mga inaanak. And God is good, to be honest po. That time, last December, nahirapan po ako. Pero God is good and God is so faithful sa buhay ko. Ito lang pong January 2024, last month lang po, ay pinagkalooban ulit tayo ng Lord ng another business po, which is yung inspirational na mga clothing line po. Meron po tayong mga coffee drips, perfumes, and top-graded na mga bags po para sa mga pangbabae at panglalaki na sabay-sabay po nating ilo-launch soon. So kung tatanungin nyo naman po ako kung saan ko po nakuha yung pinangpuhunan ko sa business na ito, ang masasagot ko lang din po sa inyo ay hindi ko rin po talaga alam. Pero napakabuti po talaga ng Lord sa buhay ko. Tunay po na napakabuti ni Lord na hindi niya po talaga ako pinabayaan, and I declare po na magiging successful po ang business na to dahil po si Lord ang nag-provide at si Lord po ang naging sentro. Amen? Dahil po sa business na to, meron po tayong mga kapatid sa church na natutulungan po din natin. Sa kanila po tayo nagpapaprint, sa kanila po tayo kumukuha ng mga supplies at pangangailangan po ng business. And alam niyo po yun, nakaka-bless lang po dahil hindi lang po tayo nabe-bless, pero nagiging blessing din po ako sa iba. At nakakatuwa din po at na hindi lang po yun, pero patuloy din po akong ginagamit ni Lord sa discipleship sa mga kabataan. And talagang patuloy din po silang nagpapadisciple sa Lord. At patuloy din po ako na magpaprocess sa kanila hanggang po makita ko po na talaga pong nagkakaroon sila ng personal na relationship sa Kanya. And so I challenge po everyone na patuloy po tayo na magkaroon ng fear at obedience sa Lord sa pagbibigay natin ng ating tithes, offering, and first fruit. Dahil po kung paano pong ako ay naging living testimony ngayon sa kabutihan at ka-faithfulan ng Lord, I believe po that the same God po ang kikilos sa bawat isa sa atin para po ipakita niya na ang pagbibigay po sa Kanya ay hindi po kawalan, kung hindi opportunity sa matinding pagpapala, sa matinding blessing na ipo-pour out niya sa mga taong merong pong fear and obedience sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. And tatayo po tayong lahat as we pray po sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Heavenly Father, unang-una sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami for giving us this opportunity, Lord, na makapagbalik sa iyo, Panginoon. Lord, hindi po kami ang reason kung bakit namin ito ginagawa, but because of your grace, but because of your mercy, but because of your blessing, Panginoon, na ibinibigay sa amin, Lord. Patuloy na kumilos ka, maghari ka sa amin, Panginoon. Give us the strength, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas ng loob, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng willingness na makapagbigay at makapagbalik sa iyo, Panginoon. Naniniwala ko na iba yung bigat, Panginoon, ng mga pinagdadaanan namin financially. But God, naniniwala ko that you are the same God yesterday and tomorrow, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, na hindi mo kami pababayaan, especially sa mga taong tunay na nagtatapat, tunay na Lord God na may takot at tunay na pag-obedience sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa bawat isa at ingatan mo ka po kami, Panginoon. Salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say aloud, Amen. So Light Church, let's give with a cheerful heart. Amen. Amen. Thank you, Coach. Ayan, very truly, we cannot outgive God's goodness and generosity in our life. That's why for our giving, our tithes, offering, pledges, and first fruit, we can send it through our bank account, GCash number, or directly here at church. Kaya naman, Light Family, happy giving! Blessed Saturday po sa ating lahat. I'm glad to see familiar faces and extend a heartfelt greeting to our first-timers. Ayan, whether you are joining us from the comfort of your home or here with us in person, we're thrilled to have you as part of our celebration. For our online community, if this is your first time worshiping with us and want to be part of our growing family, kindly type connect sa ating comment section, and right after this celebration, someone will message you. And to our new friends and first-timers on-site, welcome to Light Family. Ayan, pwede po bang pakitaas yung kamay ng ating mga first-timers? Ayan, sige, palakpakan po natin si Lord sa buhay nila. We are blessed
that you are here with us. We'd love to get to know you better. That's why huwag po kayong aalis agad-agad after this celebration dahil may kakausap po sa inyong saglit na saglit lang po sa ating consolidation area. Again, to all our new friends and first-timers, mapa-team on-site or team online ka man, welcome to Light Family. At dahil nga blessed tayo to celebrate together today, hindi natin palalagpasin para kilalanin at kumustahin ang bawat isa as we proceed to our Light 60. Ayan, inanyahan ko po ang lahat na tumayo. Sige, tayo po tayo at iikot po tayo. We can greet them and have a quick kumustahan or even taking pictures. Ayan, your timer starts po. Ayan, sige, ikot po tayo. Kumustahin po natin yung mga hindi pa po natin kilala. Pwede po tayo mag-picture. And to our online community, pwede po kayo mag-comment dyan ng heart emoji, ng fire emoji with a hashtag Lightchurch and hashtag Blessed Saturday. Ayan, sige, ikot po tayo. Ayan, sige, ikot po tayo. Meron pa po tayong 25 seconds para kumustahin ang iba. Ayan, sige po. 15 seconds left po. Pwede pa po kayong umikot. 5 seconds. Ayan. Ayan, Light Family, 60 seconds now over and pwede na po kayong makaupo. Ayan, nakaka-bless na makita ang smiling faces ng bawat isa. Kaya naman, palakpakan natin ang Lord sa buhay ng bawat isa. Yan. And now, for our reminders, kindly please silent our digital devices so that we can really focus to hear and study the Word of God for us today. Ayan, salamat po sa cooperation. And now, since we are in a new month of February, we will dive in and explore the depths of our new series. Kaya excited na ba lahat? Amen! If you have your notes, pen, and Bible with you, pwede nyo po itong gamitin for taking notes. Now, if you're excited and ready to be inspired, enlightened, and uplifted, let us open our hearts wide to receive the blessings that are about to unfold. Let's give a warm welcome to the vessel through which God speaks to us, Pastora Dorothy Joyce Magbuhos. Hello po. Blessed Saturday po. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, Blessed Saturday. Ayan, mukha pong, sino dito naninibago ka? Saturday, ang ating service. Huwag po kayo mag-alala, ako din po naninibago. Sabi mo sa katabi mo, partner, buti na lang nandito ka. Ayan, no? So kahit Saturday talaga namang nagbigay at naglaan ng oras at panahon niyang katabi mo para marinig ang salita ng Panginoon. Amen? Pwede po bang palakpakan ulit po natin ang Panginoon? Amen. So before we start po, no, gusto ko lang din pong i-share sa atin ang good news. Gusto niyo po ba ng good news? Ayan. And actually po itong good news na to, it is also an answered prayer po for Light Subic. Ayan. Okay. So, bakit po? So, last 2 weeks po, no, tayo po ay nakahanap na at nakakuha na po tayo ng lugar na malilipatan po ng Light Church sa Subic. So, ayan po yung lugar. Ayan, sentrong, actually po, kung napupunta po kayo ng Subic, sentrong-sentro po yan. At talagang nasa bukana lang po, hindi ka na maghahanap, papasok pa sa mga iski-iskinita kasi talagang nasa bukana lang po siya. And this February 4 po, ayan, bukas po, magi-start na din po sila ng kanilang mga gawain po doon sa kanilang bagong building. Yan, palakpakan naman po natin si Lord. Amen. And also po, ayan, sino po dito, mga kumakanta, di ba, nagigitara, magaling sa music, ayan. Actually po, ang Light Church Subic po ay kailangan po ng manpower. Lalong-lalo na po sa music
team. Opo. Tingnan mo yung katabi mo, kumakanta ba yan? Okay? At willing ba yung pumunta ng Subic? Ayan, para talagang tumulong doon. Nagigitara ba yan? Okay po, kailangan po nila ng mga manpower po, lalo na po sa music team. So kung gusto nyo pong tumulong, mag-volunteer, ayan, pwedeng-pwede po ninyong i-message or contact po natin si Pastora Laarni Arcega po. Amen? So pwede po bang palakpakan po muli natin ang Diyos? Amen. Grabe po, no? Nagsisimula pa lang po ang February and nagpapakilig na si Lord. Tama ba? Ayan katabi mo, kinikilig ba yan? Okay. Sabi mo nga sa katabi mo, maligayang buwan ng Pebrero sa'yo. Ayan. And syempre, pag February, ano na namang meron? Ayan, puro na naman love, love, love. Ayan. Okay, yan ang mga gusto ng katabi mo, puro love. Di ba? Pag love ang usapan, ako po, gising na gising, buhay na buhay ang katabi mo. Amen? Now, sabihin nyo nga po, love. Now, alam nyo po ba that human beings are created to love? Yang katabi mo, create yan para magmahal. Tapikin mo nga siya, sabi mo sa kanya, uy, magmamahal ka pala. Amen? Diba? Kaya nga po, kahit paminsan, mahirap at masakit magmahal, ay pinipili pa din niyang katabi mong magmahal. Kasi nga, doon siya create. Tama ba? Na minsan, kahit pa sa pagmamahal, ay nagmamahal pa din niyang katabi mo. Tama ba? Sabi mo nga po, kahit pa. Ayan, tulad po ng, mahal kita kahit pa sino ka. Ay, sino ka kaya dyan? Okay? Ano pa? Mahal kita kahit pa tumaba ka. Extra rice pa, di ba? What else? Mahal kita kahit pa may mood swing ka. Okay, mahal kita kahit pa ako na lang ang nagmamahal. Diba? Mahal kita kahit pa malabo na at masakit na. At mahal kita kahit pa may mahal ka ng iba. Arr! Sabi mo sa katabi mo, naku po. Ayan, tanungin mo nga siya, anong kahit pa mo? Ayan, okay, no? So kahit pa, maraming kahit pa, ang importante, nagmamahal ka. And that's all that matters. Kaya nga po, for our February series, ang title po ng series natin ngayon ay Love is All That Matters. And the greatest of this is love. Sabi nyo nga po, love. Okay. Now, alam nyo po, love is the greatest of all. Tama ba? Katulad po ng sinabi sa 1 Corinthians 13:13. Ang sabi po doon, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Amen? So love has the power to heal. Tama po ba? Ang pagmamahal, di ba, may kapangyarihan niyang magpagaling, magpatawad, mag-inspire ng tao, magbigay ng pag-asa, at ano pa po? Magbago ng buhay. Amen? Pero sino pong naniniwala? Love is not just about kilig-kilig lang. Love is not just about, alam mo yung masaya lang. No. Alam po niyang katabi mo na sa pagmamahal, dapat handa ka ding what? Masaktan. Di ba? Handa ka ding umiyak at handa ka ding mag-sacrifice. Tama ba? So sa pagmamahal po, madami tayong pagdadaanan. Tingnan mo yung katabi mo, mukha na bang madaming pinagdaanan yan? Pagdating sa pagmamahal. Tama ba? At hindi po sa lahat ng pagkakataon ay maibabalik sa'yo ang pagmamahal na binibigay mo sa tao. Minsan, ikaw lang talaga yung nagmamahal. Tama ba? Pero they won't love you back. Diba? Hindi ka ulit ang mamahalin pabalik. And worse, ipagtatabuyan ka pa. At ang tawag dyan is what?
rejection. Sabihin nyo nga po, rejection. Di ba? Sa pagmamahal natin sa tao, hindi po talaga maiiwasan ang rejection. At may kinalaman po dyan ang pag-uusapan natin ngayon. Amen? So, pwede po ba ngayon mananalangin po tayo? Let's close our eyes. Pikit po natin ang ating mga mata. And this time, just thank the Lord. Pasalamatan mo siya kasi may gagawin siya sa mga oras na to, sa araw na ito. Lord, salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo na nag-uumapaw sa aming mga buhay. Ngayong umaga pa lang, damang-dama na namin, Panginoon, ang pagkalinga mo, ang comfort mo, O Diyos, ang pag-ibig mo po, O Diyos, sa aming lahat. Thank you, Lord. Lord, punuin mo pa kami ng pagmamahal na nagmumula sa iyo. At dalangin ko, mas maintindihan pa namin ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. Even though may mga pagdadaanan, na mga rejections, Panginoon, tulungan mo kami na piliin pa rin na magmahal. Lord, sa mga maririnig naming salita mo, alam ko marami kaming matututunan and we are so excited, we are so willing, we are so ready, Panginoon, na magpabago pa ng aming mga buhay po sa iyo. Gamitin mo lamang din po ako bilang iyong tagapagsalita sa iyong mga anak. God, samahan mo po kami. Holy Spirit, give us the strength, the wisdom, the anointing, Panginoon. Even sa aming pakikinig, anoint our ears, Panginoon. Anoint our minds and our hearts in order for us to absorb everything, to understand everything na ibababa niyo po sa amin. Ikaw lamang ang maitaas at ikaw lamang ang mag-glorify sa mga oras na ito. We thank you, Lord. We love you. We praise you. In Jesus' name, amen. Amen. Sabihin nga po ulit natin, rejection. So ngayon po, pag-usapan natin at sagutin ang mga tanong patungkol sa rejection. So questions we need to answer about rejection. So una sa lahat, pag-usapan natin is, what is rejection? Ano nga po ba ang rejection? So tignan po natin ang definition ng rejection. Now, according po to Cambridge Dictionary, rejection po is the act of refusing to accept. Okay, nire-refuse mong tumanggap. Okay, to use or believe someone or something. Sa Tagalog po, pagtanggi. Okay, tinatanggihan. Hindi pagtanggap sa tao man yan, sa bagay man yan, or sa paniniwala man yan. Okay, maliwanag po ba? Now, ang rejection din po ay act of pushing someone or something away. Tinataboy mo at tinutulak mo palayo. That is rejection. Pero alam niyo po ba that another meaning po or definition po ng rejection is that it is the act of not giving someone the love and attention they want and expect. Ibig sabihin, hindi binigay sa tao ang love at ang attention na gusto nitong ibigay sa kanya. So ibig sabihin po, ang rejection po pala ay hindi lang yung hindi ka tinanggap. Are you here? Hindi lang siya yung hindi yung tinaboy ka. Okay? Pero ang rejection din po pala ay ito yung may ine-expect ka na ibigay sa iyo ang tao pero hindi binigay sa iyo. Yun bang nagmahal ka tapos nag-expect kang mamahalin pero inayawan ka. Yun bang nagmahal ka, nagbigay ka ng pagmamahal, pero inaway ka. Alam mo yun, hinate ka. And to be honest po, kapag tatanungin ko siguro ang lahat dito, lahat tayo dito, naka-experience ng ma-reject. Tama po ba? Amen. Lahat tayo na-experience ng ma-reject. Yung sakit ng rejection, yung iyak dahil sa rejection, naranasan po nating lahat yan. Sa maliit man yan na bagay or sa malaking bagay. At pare-parehas po tayong nang nararamdaman pag nare-reject. Ano po yon? Na sasaktan. Sabi mo sa katabi mo, it hurts. Masakit po talaga ang ma-reject. Pero, kailangan nating tanggapin na parte na po ng buhay at pagmamahal natin sa tao ang rejection. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo na. Amen? Mare-reject at mare-reject po tayo.
Now, to understand more about rejection, alam niyo po ba na may iba't ibang klase po ng rejection? So, tignan niyo po kung ito po yung naranasan niyo na klase ng rejection. So, pag-usapan natin types of rejection. Unang-unang klase po ng rejection ay yung tinatawag na familial rejection. Siyempre, from the word itself, ito yung mga rejection na nararanasan sa loob ng pamilya. Okay? So kasama po dito yung abuse, abandonment, iniwan ka, di ba? Neglect, napabayaan ka, at yung hindi na ibibigay ang love and attention sa loob ng pamilya. Like rejected, for example, ng magulang, or rejected ng anak, rejected ng mga kapatid, or rejected po ng mga kamag-anak. Okay? So, familial rejection po yan. At alam niyo po ba na itong klase ng rejection na ito ay may malaking epekto po sa buhay ng isang tao throughout sa kanyang buhay. Bakit po? Kasi, sino pong naniniwala? Pag malalim ang relasyon, mas malalim ang sugat. Mas malalim ang sakit. Tama po ba? That is why kapag sa loob ng pamilya, syempre nandoon yung mga mahal mo sa buhay, mas malalim na relasyon mo sa mga kapamilya mo. Kapag nasaktan ka nun, kapag na-reject ka ng family member mo, malalim ang sugat at bibit-bitin mo to sa buhay mo. Are you getting the point po? Okay. Another po na type ng rejection is yung tinatawag na social rejection. Now, ano naman tong social rejection, okay? Ito naman po yung rejection na nararanasan po natin sa society. Okay? Nararanasan po natin sa community. Okay? Ito po yung mga hindi ka pumasa sa standard po ng society. Hindi ka pumasa sa standard ng community. Now, dito po papasok yung rejection na nararanasan sa loob ng school. Dito po papasok yung rejection na nararanasan sa loob po ng workplace or even sa community po kung saan ka nakatira or kung saan ka naroroon. Dito po papasok yung mga bullying. Di ba? Yung bullying sa school, bullying sa workplace, sa community. Okay? Ito din yung rejection na tipong hindi ka binibilong, tinatrato kang others, tinatrato kang isolated, minamaliit ka, chinichismis ka, okay? At ano pa, binabash ka. Actually, ang social media, kasama po dito sa social rejection. Yung mga nararanasan mong bashing, okay? Or paninirang puri pagdating sa social media, kasama po siya sa social rejection. Okay? Maliwanag po ba to? And another po, pangatlo and the last na klase po ng rejection is yung tinatawag na relational rejection. Ano naman po to? Ito po yung rejection na nararanasan sa mga relationships na meron po tayo. Napapasok po dito yung relationship, for example, sa kaibigan. Taas ang kamay ng mga may kaibigan. Ayan. Tignan mo naman yung katabi mo. May kaibigan ba yan? Okay. Kaibiganin mo naman. Okay. So, dito papasok, okay, yung relationship or rejection sa magkakaibigan. Okay. Yung tipong may gala sila pero hindi ka sinama. Tama ba? Yung alam nila yung sikreto sa isa't isa pero ikaw wala kang kaalam-alam. Diba? Nag-exchange gift silang lahat, ikaw hindi ka sinama sa exchange gift sa bunutan. Tama ba? Diba? Yung feeling ng rejection or yung na-reject ka sa loob ng mga friendship mo or sa loob ng mga kaibigan mo. At alam niyo po ba, kasama din dito sa relational rejection is yung rejection sa'yo ng taong gusto mo. Okay? Yung for example, nagsabi ka ng nararamdaman mo sa taong gusto mo pero hindi ka niya gusto. Di ba? Sabi niya lang sa'yo, kaibigan lang talaga. Di ba? Ang turing ko sa'yo, ang tingin ko sa'yo. Di ba? Niligawan mo, nag-invest ka, pero nabasted ka. Kasama po yon. At kasama din po dito ang relationship ng magka-partner or ng mag-asawa. Rejection katulad ng hindi ka pinapakinggan. Di ba? Lagi na lang siya yung tama, ikaw yung mali. Yung nararamdaman mong rejected ka, di ba? Lagi kang inaaway,
unfaithful sa'yo, niloko ka, and worse, hiniwalayan ka. Kartare, parang madaming hiniwalayan dito Okay? So yan po ang relational rejections. Now, hindi ko po alam kung saan pumasok yung mga naranasan ninyong rejections, pero yan po ang mga klase ng rejections. And actually po, lahat po ng klase ng rejections na ito ay masyakit. Sabi niyo nga po, masyakit. Pero, tama po ba? Meron at meron dito, sa tatlo na yan, na klase ng rejection na pwedeng mas masakit sa'yo. Naman, naramdaman mo yung sobrang sakit. Pwedeng mas masakit sa'yo yung familial rejection kesa sa social rejection. Tama ba? Or so on and so forth. So tayo po bilang tao, we all want to find acceptance. Sino ba dito ayaw matanggap? Di ba? Gusto natin na minamahal din tayo, ina-accept din tayo. We want to be desired. We want to be chosen by those we love. Pero ang nare-receive natin regularly sa ating buhay ay rejection. At yan po ang katotohanan about rejection. It's part ng buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, it's part ng buhay mo. Amen. So next, pangalawa po, naiintindihan na po ba natin ang rejection? Next po na question na kailangan nating sagutin about rejection is, who experienced rejection? And this time, tignan natin yung mismong binigay ng Biblia. Okay, sino ba? Okay, ang mga naka-receive ng rejection sa Bible. I know po lahat tayo naka-experience ng rejection, pero meron pong mga tao sa Bible na nakaranas din ng rejection. So, ang point ko dito is, malaman at makita natin, hindi ka nag-iisa sa rejection na pinagdadaanan mo. Amen? So, unang-una na po na nakaranas ng rejection ay si Joseph. Okay? Si Joseph the Dreamer. Kilala niyo po ba siya? Okay, nabasa or nadaanan na po ba natin siya? Nasa Old Testament po, ang kanyang buhay. At si Joseph po ay anak ni Jacob. Okay? So, ang buhay po ni Joseph, okay, ay nagsimula talaga at naranasan niya po ang rejection ng kanyang mga kapatid. He was rejected by his brothers. Now, si Joseph po kasi, paborito siyang anak ni Jacob, ng kanyang tatay, okay? At ang nangyari po, nagselos po ang kanyang mga kapatid, and so, ang ginawa sa kanya, hinulog po siya sa balon at ibinenta. Grabe po, no? Tayo, inubusan lang ng pagkain ng kapatid natin. Siya, hinulog sa balon at binenta. Di ba? Sabi sa Genesis 37:23-28, so when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the ornate robe he was wearing, and they took him and threw him into the cistern. Di ba? Tinapon siya sa balon. The cistern was empty. Okay, wala namang tubig. Hindi naman siya nalunod doon. So walang tubig yung balon. And sabi sa verse 28, so when the Midianite merchants came by, his brothers pulled Joseph up. So, inakyat nila si Joseph at anong ginawa? Pinagbenta siya. They sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites who took him to Egypt. So, dinala siya sa Ehipto. So, mapapansin natin dito, although hindi siya rejected ng tatay niya kasi nga paborito siyang anak, pero rejected naman siya ng kanyang mga kapatid. Another example po is si David. Ito, kilalang-kilala po natin to. Now, si David po, alam niyo po ba, ako ay napapagod dito kay David. Kasi takbo po siya ng takbo. Bakit? Takbo siya ng takbo palayo kay King Saul kasi gusto siyang patayin ni King Saul. David was continually running from Saul dahil si Saul po gusto siyang patayin dahil inggit na inggit si Saul sa mga success ni David. At ang sabi sa 1 Samuel 19:1, actually, isa lang to sa mga senaryo,
okay, na inutos ni Saul, okay, na patayin si David. Ang sabi doon, Saul told his son, Jonathan, and all the attendants to kill David. Actually, pag mababasa mo, okay, ang 1 Samuel, takbo ng takbo si David at ang daming pagkakataon, pinapahuli, pinapahabol ni King Saul sa maraming kawal niya, si King or si David that time. Okay? So rejected by King Saul. Another po is si Hosea. Kilala niyo po si Hosea? Na kung hindi niyo po kilala, ipapakilala ko po siya sa inyo. So si Hosea po, inutusan po siya ng Lord na pakasalan ang isang prostitute. Papakasalan ng isang prostitute? Ang isang adulterous woman? Opo. At si Gomer po ang kanyang pinakasalan na isang prostitute. No, bakit? Bakit ito yung inutos ng Lord kay Hosea? Ito po ay para ipakita ni Lord yung relationship niya at yung relationship ng Israel sa kanya na unfaithful sa relationship nila kay Lord. Ang sabi sa Hosea 1:2 or chapter 1 verse 2. When the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, "Go, marry a promiscuous woman and have children with her. For like an adulterous wife, this land is guilty of unfaithfulness to the Lord." So pinapakita dito sa relationship ni Hosea doon sa prostitute na babae na si Gomer ay ang unfaithfulness ng Israel sa relationship nila sa Diyos. And if we know the story, makinig kayong maigi dito, pinagtaksilan at iniwan ni Gomer si Hosea ng paulit-ulit. Are you here? Adulterous woman, naghanap ng kung sino-sinong lalaki. Iniwan ang kanyang asawa na si Hosea. Rejected by his wife. Tama ba? Next, another po. Siyempre, walang iba kundi si Jesus. Okay? Si Jesus po, alam niyo po, kung meron mang nakaranas ng iba't ibang klase ng rejection, si Jesus po yun. Bakit ko nasabi? Una, Jesus faced rejection from family members. Nakatanggap, alam niyo po ba to? Nakatanggap po siya ng rejection, okay, sa kanyang mga kapamilya. Ang sabi po sa John 7:5, "For even his own brothers did not believe in him." Yung ibang tao naniniwala kay Jesus, diba? Ang daming nananampalataya, naniniwala sa kanya, pero sarili niyang mga kapatid hindi naniniwala sa kanya. Rejected. Another po is, Jesus faced rejection from His community. Ang sabi po sa Matthew 13:57, "At siya'y hindi nila pinaniwalaan. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta'y iginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan." Ginagalang at tinatanggap siya sa ibang bayan. Pero sa sarili niyang bayan, hindi siya tinatanggap. Tinataboy siya. Kaya nga 'di ba ang sabi, hindi makagawa ng miracles ang Panginoong Jesus doon. Bakit? Dahil sa mga unbelief nila kay Jesus Christ. Are you here? Are you getting the point? Amen. And next po, pangatlo na example na naranasan na rejection ni Jesus is, Jesus faced rejection from people who once claimed to love Him. Yung mga nagsabi at nagpakitang mahal nila si Jesus, ni-reject din siya. Unang-una na syempre, sino? Si Judas. Okay? Sa 3 taon na nakasama niya si Jesus, dinisciple siya ni Jesus, minahal, pinakain, protektahan. Pero binetray niya lang naman si Jesus Christ. Para saan? Para sa 30 pieces silver coins. And we know the story. Okay? Sabi sa Matthew 26:47-49, while he was still speaking, Judas, one of the 12, arrived. With him was a large crowd armed with swords and clubs, sent from the chief priests and the elders of the people. Ito na yung time na uhulihin na si Jesus Christ. Now the betrayer, sino to? Si Judas,
had arranged a signal with them. Ano yung signal niya? Para mas matukoy kung sino yung Jesus na uhulihin nila. Ang signal niya is, the one I kiss is the man. Arrest him. Sabi niya gano'n. Yung ikikiss ko, yun si Jesus, yun ang huhulihin nyo. At ginawa niya nga, kinis niya si Jesus, greetings, Rabbi, and kiss him, and nalaman ng mga maghuhuli, mga soldiers, na si Jesus ang kanilang hulihin. So, syempre, hindi din po mawawala sa listahan sino? Si Peter. Ayan. Alam niyo to? Si Peter na nagsabi pa kay Jesus, iwanan ka man ng lahat, pero ako, hindi kita iiwanan. Sabi niya yun. Di ba? Pero nung hinuli na si Jesus at sumusunod sila ni John, okay, kay Jesus Christ, tapos nagtanong, di ba, ikasama ka doon sa mga disciple, ang ginawa niya? Dinenay niya si Jesus Christ. Dinenay niya not once, not twice, but thrice. Matthew 26:74-75. Then he began to call down curses. Grabe. And he swore to them, I don't know the man, sabi ni Peter. Promise, cross my heart. Sabi niya gano'n. Diba? Hindi ko kilala yung lalaki na yun. And immediately, a rooster crowed. Then Peter remembered the word Jesus had spoken. Before the rooster crows, you will disown me 3 times. Okay? And syempre, ang mga disciples ni Jesus. Alam niyo po ba, nung hinuli si Jesus, nagsipag-alisan sila, nagtago at iniwan po nila ang Panginoong Jesus. Matthew 26:56b, then all the disciples deserted him and fled. All, sabi niyo nga po, all. Diba, yung mga disciples niya, okay, na inalagaan, pinotektan din disciple, iniwan siya nung araw na ng kagipitan, nung araw na nahinuli siya. And may napansin po kayo? Napansin niyo po ba na nangyari ang lahat ng rejection na yon ng kanyang mga disciples sa kanya in just 1 chapter? Matthew 26. Naranasan ni Jesus Christ ang rejection ng kanyang mga disciples. At alam niyo po kung ano pang pinakamatindi na rejection na naranasan ni Jesus? Jesus faced rejection from His Father. Ni-reject siya ng Ama. Matthew 27:46. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Listen to this, mga kapatid. In some sense, naranasan po ni Jesus ang ma-forsake ng Ama at malayo po sa presensya niya. Clarify ko lang po, this is not because pinabayaan siya ng Ama. Pero because the time on the cross, nung nakapako siya sa krus, Jesus Christ was bearing the sins of people. Bit-bit niya po ang kasalanan ng sangkatauhan, and therefore, itinuring siyang makasalanan. He suffered the weight ng lahat ng kasalanan ng sangkatauhan and the judgment for those sins. And so, in-endure niya po ang galit, ang wrath, ang judgment ng Diyos. Dapat tayo na doon. Pero si Jesus, inako niya ang lahat ng yon. He endured to the point na maranasan niya ang rejection ng mahal na mahal niyang Ama dahil sa kasalanan ng tao. Para saan? Tanungin niyo po ako, para saan? Para sa salvation mo. Para sa salvation nating lahat. Amen? This is why po, hindi natin pwedeng sabihin kay Jesus na hindi niya tayo naiintindihan sa sakit na dulot ng rejection sa atin. Kasi siya po mismo nakaranas ng matitinding rejections. Amen? Now, just like him po, bilang siya ang ating master, his disciples will also experience rejection. John 15:20, ang sabi, a servant is not greater than his master. Kung ano naranasan ni Jesus, mararanasan din ng kanyang mga disciples. Kung hinate
ni-reject si Jesus, ganun din po ang kanyang mga disciples. That is why for the last, another na nakaranas po ng rejection, lalo na po pagdating sa pag-share ng good news patungkol kay Jesus, ay ang kanyang mga disciples. Okay, the disciples of Jesus. Ito pong tanong ko, umabot po ba sa pagkakulong ang rejection sa'yo ng tao dahil sa pag-share mo about kay Jesus? Umabot na ba doon? Kasi po, yung mga disciples ni Jesus, opo, umabot sila sa pagkakulong. Acts chapter 4, verses 1 to 3. Sabi, nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo. Ang kapitan ng mga bantay sa templo at mga Saduseyo, galit na galit sila sa dalawang apostol. Bakit? Dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't anong ginawa sa kanila? Dinakip silang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. So sa panahon po kasi na ito, madami pong nananampalataya kay Jesus Christ dahil po tinuturo ito nila Peter and John. Pero kalakip po ng pag-share nila, kalakip po ng pag-win souls nila ay ang galit at rejection po sa kanila ng mga religious leaders. Kaya po kinulong sila at after nun, winarningan po sila na wag nang mag-share patungkol kay Jesus. Are you here? So ito po yung mga example lang po yan. Marami pa po sa Bible na nakaranas ng rejection. But if we think na tayo lang po ang nakakaranas ng rejection at tayo lang po ang nakakaranas ng bigat ng rejection, walang nakakaintindi sa atin, nagkakamali po tayo. Remember these people na grabe din po ang rejection na natanggap nila. Amen? So, taas po ang kamay ng mga katulad ng mga to, nakaranas ka din ng rejection. Amen. Sasama ko sarili ko. Amen. And lastly po, na tanong na sagutin natin, questions we need to answer about rejection. Number 3, how to respond to rejection. So lahat pala, parte na pala ng buhay natin ang rejection. Paano tayo magre-respond? Balikan ulit po natin yung mga taong naka-experience ng rejection. Okay lang po ba? Kasama ko pa po kayo. Amen. Balikan po natin. Unang-una, sino po yung unang-una? Si Joseph. Again, siya ay hinulog sa balon, binenta, okay, at napunta siya ng Ehipto at ang dami niya pa pong naranasan doon. Pwede niya pong sisihin ang kanyang mga kapatid dahil sa pangit na mga naranasan niya sa buhay. Pero paano po nag-respond si Joseph nung time na nakita muli niya yung mga kapatid niya na naghulog sa kanya sa bangin at nagbenta sa kanya? Nagalit po ba siya? Tinaboy niya ba sila? Genesis 45, verses 4 to 5 and 14 to 15. Ang sabi doon, ito na yung time na di na mapigilan ni Joseph na hindi ipakilala ang kanyang sarili, kaya pinakilala niya na yung sarili niya. Sabi niya gano'n sa mga kapatid niya, lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit, huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong mga sarili sa ginawa nyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. In verse 14, umiiyak niyang niyakap si Benjamin. At ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isa hinahagkan ang ibang kapatid. Tulad ng sabi ko kanina, minsan tayo, naubusan lang tayo ng pagkain ng kapatid natin na halos talagang awayin na natin siya, di na natin siya pansinin. Nagdadabog na tayo. Tama ba? Minsan gaganti tayo, kakainin ko din yung pagkain mo. Hindi din ako magtitira. Tama ba? Pero ito, binenta. Gaano kasakit yun? Binenta siya ng mga kapatid niya. Pero nung nakita niya, niyakap niya isa-isa. At ang bang sabi, huwag na kayong malungkot, huwag niyo nang isipin yung nagawa niyo noon.
Kasi may plano ang Diyos, kaya ako nandito ngayon. Are you getting it? Amen. Another po, si David. Si David po, alam niyo po ba, makinig kayo, di ba? Sabi ko kanina, hinahabol siya. Paulit-ulit siyang hinahabol ni Saul. Gusto siyang ipapatay ni Saul. At alam niyo po ba, nagkaroon po ng pagkakataon na mapatay niya si King Saul. Alam niyo po ba to? May pagkakataon siya, as in, pwede niya nang patayin si King Saul. Pero pinatay ba niya? 1 Samuel 24, 1-7. Ito po yung time na hinahabol po na naman ni King Saul si David. At alam niyo po ba, nagsama siya ng 3,000 mahuhusay na kawal para lang kay David. Para lang hanapin at ipapatay si David. Tapos, eto na po. Siyempre si David tumatakbo at nagtago. Nagtago po sila ng mga kawal niya saan? Sa kuweba. Nasaktuhan, etong si Saul, King Saul, tinawag ng kalikasan. O, di ba? Hindi nyo yan alam. Tinawag po siya ng kalikasan. At alam nyo po ba kung saan siya nag-release? Kung saan siya dumumi? Doon sa kuweba kung nasaan si David. Are you here? Tapos, alam niyo ba sabi ng mga kawal ni David sa kanya? Verse 4, sabi doon, sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, Master, ito na ang katuparan ng sinabi ni Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Yung parang sinabihan siya, King David or David, patayin mo na. Ito na yung pagkakataon. Ano nung ginawa ni David? Dahan-dahang lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuutan ni Saul. Gusto kang patayin? Ang ginawa mo, nagtahi ka lang. Naggupit ka lang ng tela ng damit niya. Gusto siyang patayin. Ilang panahon, ang habang panahon, hinabol-habol siya para patayin, pero ang ginawa niya lang, pinutol ang dulo ng kasuutan ni Saul. At alam niyo po ba kung anong naramdaman niya? Inusig siya ng kanyang buthi. Grabe na konsensya na siya doon. Inusig siya ng kanyang budhi sapagkat, ang sabi, para na niyang nilapastanganan ang hari. At ang sabi niya, in verse 6, sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hinirang. Pinakiusapan ni David ang kanyang mga kasama, huwag saktan si Saul. Mas after nun, tapos na si Saul, umalis na siya. Wala man siyang, hindi niya man alam yung mga nangyari. Sipin niyo po yun. Yung hirap, yung pagod na dinanas ni David dahil kay Saul. Lagi siyang tumatakbo, lagi siyang nagtatago dahil gusto siyang patayin ni King Saul. Pero what did he do nung may chance na siyang patayin si Saul? Nung may chance na sana siyang lumaya at maging tahimik ang buhay kasi wala nang hahabol sa kanya. Ang ginawa niya, pinakitaan niya pa ng kabutihan si King Saul. At hindi niya ginawan ng masama at ni pinagbuhatan ng kamay. Amen. Di ba tayo mga gang, pag may pagkakataon na, sige na, saktan mo na. Pagkakataon mo na yan. Tama ba? Pero si David, kahit pa may chance, hindi niya sinaktan si King Saul. Amen? Another po, si Hosea. Again, si Hosea, di ba? Siya ay talagang nag-asawa ng adulterous woman, iniwanan siya, okay? At kung sino-sinong lalaki ang sinamahan ni Gomer. So si Hosea po, anong ginawa niya sa paulit-ulit na adultery na kinumit ng kanyang asawa? Nangalunya din ba siya? Nangangalunya ka ha? Sige, mangangalunya din ako. Naghanap ka ng iba? Sige, maghahanap din ako ng iba. Ganun ba ginawa niya? Naghanap ba siya ng iba? Iniwanan niya ba si Gomer? Hosea, chapter 3, verses 1a to 3. Sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli,
ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagaman siya'y nangangalunya. Bigat nito. Kaya't, verse 2, binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 150 kilong sebada. At sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin. Huwag ka nang mangalunya o makipagtalik pa sa ibang lalaki. Ako ay magiging tapat sa iyo. Si Hosea pa nagsabi nun kay Gomer. Sumunod siya kay Lord. At pag-ibig pa din ang binigay niya sa kanyang asawang adulterous. Pinatawad at tinanggap niya pa din. Amen. Next po, the disciples. Ang mga disciples po, sabi natin kanina, di ba yung kinuwento ko, kinulong sila. Tama po ba? Alam niyo po ba, after silang ikulong, inaway po ba nila yung mga religious leaders? Nung pinatayo po sila sa Sanhedrin, nandoon po ang mga religious leaders. Alam niyo po kung anong ginawa nila? Nag-share pa po sila patungkol kay Jesus Christ. Acts 4:11-12. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay. Ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So after nito, winarningan po sila, pero tumigil po ba sila sa pag-share ng gospel? Acts 4:33a. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Hindi po sila huminto. Saan? Sa mission at sa pag-share nila ng gospel despite sa mga naranasan nilang rejection. Amen. And last but not the least, Jesus Christ. Si Jesus po, nung nireject siya, pinagtabuyan, dinuraan, hinampas, pinako sa krus. Pupong tanong ko, nagpadala po ba siya ng apoy at sinunog niya lahat? No. He had compassion sa mga tao. He met their needs, healed them, feed them, freed them, pinalaya niya sila. He loved them. At doon sa krus, He even bore the sins ng mga tao. Even alam niyang ire-reject siya ng mga ito. And in Luke 23:34, habang siya ay nakapako sa krus at pinaghahatian ng kanyang mga kasuotan na mga kawal, ang sabi niya, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Siya nang nire-reject. Siya nang inigawan, siya nang pinatay. Pero even sa kanyang huling hininga, imbes sarili niyang isipin niya, ang mga tao pa din ang iniisip at pinapanalangin niya. Now, alam niyo po, isa lang nakita kong common response ng lahat ng nabanggit ko kaninang mga tao pagdating sa rejection. Anong response nila pagdating sa rejection? Yun ay walang iba kundi pagmamahal. Sa mundo po, rejection is common na nating na-experience. Pero, ang pagmamahal po na response ay hindi po common na response sa rejection ng mundo. Ano pong common na response ng mundo pagdating sa rejection? Maghiganti, manakit, i-reject din sila. Pero ang isang taong may relasyon sa Diyos at tunay na servant ng Diyos, alam niyo po, ang common na response nila pagdating sa rejection ay walang iba kundi pagmamahal. Amen. That is why may gagawin po tayong lahat. As an application po sa ating lahat,
Are you rejected? Taas ang kamay ng mga na-reject, nire-reject, at alam mo sa sarili mong mare-reject ka. Are you rejected? Then, respond in love. Respond in love. Sa rejection sa'yo ng tao, maging opportunity mo yan to display ang pagmamahal ng Diyos sa tao through you. Na tipong the more kang nire-reject, the more kang magmamahal. You will not be bitter, but you will be better in loving people. If nakakaranas ka ng rejection sa loob ng iyong pamilya, hindi ko alam kung anong klase or kung gaano kabigat yung rejection na nararanasan mo sa pamilya mo. Alam ko pong masakit, pero ipakita mo ang pagmamahal ni Jesus sa kanila. Be patient with them. If nakakaranas ka ng rejection sa school mo, sa workplace mo, sa mga kaklase mo, sa katrabaho mo, sa community mo, kapatid, hindi ito ang time para i-reject at awayin mo din sila. Show the love of Jesus Christ to them. Mas lalo tayo maging understanding sa kanila. And if nakakaranas tayo ng rejection, unfaithfulness, betrayal, niloko tayo, chinismis tayo, ng mga taong may relationship tayo, sa kaibigan natin, asawa natin, kapartner, then mas lalo kang maging better sa pagmamahal. Mas lalo tayo maging better sa pagpapatawad at pagtanggap muli sa kanila. And if nakakaranas ka ng rejection sa mga taong wini-win mo, sinesharean mo ng gospel, hindi ka hihinto na mag-share sa kanila. Hindi magiging discouragement sa'yo ang rejection nila, pero ititake mo yan as a challenge para mas lalong maging matapang at magpatuloy na sharean sila. Amen. Now mga kapatid, dito na po ako magtatapos. Jesus knows kung gaano kasakit ang ma-reject. Alam niya po, alam niya kung gaano kasakit ang ma-reject. He was despised and rejected by mankind. He's the man of suffering. So alam na alam niya yung pain, yung grief kapag na-reject. At kung meron mang nakaranas ng matinding rejection at sakit ng rejection, si Jesus Christ po yun. Do you agree? And remember, isa po tayo sa nag-reject at nag-despise sa Kanya. Kapatid, habang ine-enjoy natin ang kasalanan, we are rejecting Jesus Christ. Habang yakap natin ang sarili nating kalooban, we are rejecting Jesus and His will. Pero sa panahon na yun na nire-reject natin siya, sa panahon na yun na nagre-rebelde tayo, doon niya dinemonstrate ang kanyang pagmamahal. Anong sinabi ng kanyang salita? Romans 5:8. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Hindi na-box ang pagmamahal ng Diyos dahil sa rejection ng tao sa Kanya. Hindi nalimitahan ang pag-ibig ng Panginoong Jesus dahil sa rejection ng tao sa Kanya. God's love persists despite rejection. Nagpatuloy pa din ang pagmamahal ng Panginoong Jesus kahit pa ni-reject siya. At alam niyo po kung saan umabot ang persistent love niya? Hanggang huling hininga. Hanggang kamatayan, nagper-persist ang kanyang pagmamahal. Amen? At dahil po doon, ang naidulot nito ay salvation sa sangkatauhan. Amen? Sige, palakpakan po natin si Lord. Sa dami ng naranasan niyang rejection, He endured it. At hindi po siya huminto magmahal hanggang sa ma-fulfill niya ang mission niya. Kaya nga sa dulo, di ba ano sabi niya? It is finished. Amen. And I wanna tell you, this is the kind of love
na kailangan meron tayo na mga nananampalataya kay Jesus Christ. Mga disciples and followers ni Jesus Christ. A love na nagpe-persist kahit pa nire-reject. A love na nagpapatuloy pa rin magmahal kahit pa sinasaktan, kahit pa tinataboy, kahit pa inaaway. A love na nagpe-persist hanggang huling hininga. Ang huling masasambit ng bibig mo, mahal kita. Pinapatawad kita. I love na nagpe-persist despite rejection hanggang sa ma-fulfill ang mission ng Diyos sa buhay natin. Yung hanggat hindi mo pa nagagawa ang mission, hanggat hindi mo pa na-fulfill ang mission ng Diyos sa buhay mo, magmamahal at magmamahal ka pa din. Kahit ilang ulit kang i-reject. Amen. That is why, ang title natin sa mga pinag-usapan natin ngayon ay Persistent Love Despite Rejection. Ngayon, pwede po bang palakpakan natin ang Diyos? And this time, as we close our eyes, pikit mo yung mata mo. Rejection hurts. That's the truth. Totoong masakit ma-reject. And kapatid, I will not deny it. Kasi ako mismo naranasan ko yun. Don't deny na hindi masakit ang rejection. Walang nagsabi na hindi masakit ang ma-reject. Walang nagsasabi sa iyo na hindi masakit ang ipagtabuyan ka ng taong mahal mo. Lokohin ka, iwanan ka, i-betray ka ng taong mahal mo. Hindi ko alam what rejection or anong degree ng rejection ang kinakarap mo ngayon. I don't know if that is the rejection pagdating sa family. Hindi ko alam kung rejected ka ng magulang. You feel like paborito ang ibang mga anak pero ikaw, pakiramdam mo na neglect ka, nakalimutan ka. Or maybe bilang magulang, nararamdaman mong rejected ka ng iyong mga anak. Ng iyong anak. Dahil pakiramdam mo, wala na siyang pakialam sa'yo, wala na silang pakialam sa'yo bilang isang magulang. Or baka sa mga kapatid mo, I don't know kung anong rejection yung nararanasan mo sa loob ng pamilya. And even, pagdating sa social rejection, hindi ko alam kung anong nararanasan mo na mag-aaral ka, pero baka hindi ka lang nagsasalita, nabubuli ka sa school nyo. Pinagtatawanan ka sa school nyo. Hindi ka binibilong ng mga kaklase mo. Inaaway ka. Hindi ka sinasama sa grupo ng mga kaklase mo. Nakikita mo sila, may sarili silang grupo, pero ikaw lagi kang mag-isa. And bilang isang worker, I don't know kung anong klaseng rejection ang nararanasan mo sa loob ng workplace mo. Baka ang daming naninira sa'yo. Nakakaranas ka ng paninirang puri ng mga chismis na ginawa nila. Just because nag-e-excel ka sa trabaho. Or I don't know, baka naranasan mo ang rejection kasi may promotion kang hinihintay pero ilang beses na hindi yun nag-granted. Nararanasan mo, nararamdaman mong rejected ka. Or maybe sa taong mahal mo, na-reject ka sa asawa mo, sa kapartner mo. May unfaithfulness na nangyari. May pagsisinungaling na nangyari. That's why may trust issue ka pagdating sa mga malalapit sa'yo sa buhay. And this time, God knows everything ng mga rejection na yan at alam niya yung mga sakit ng rejection na naranasan mo. And this time, nasa harapan mo ang Panginoong Diyos, pwede mong iiyak at sabihin lahat sa Panginoon, lahat ng sakit, ng rejection na naranasan mo. And in all that rejection, hindi ka nagiging OA sa pag-iyak mo.
Hindi ka nagiging okay sa mga nararanasan mong sakit dahil sa rejection na yan. At alalahanin mo, hindi ka or naiintindihan ka ng Panginoong Diyos. In all that rejection, sa lahat ng pain na yan, naiintindihan ka ng Panginoon. Naranasan niya yan. And so this time, ilabas at iiyak mo lahat sa Panginoon. Every rejection, sa maliit man yan or sa malaki na bahagay. Maybe nakaranas ka ng pagtatampo dahil sa na-reject ka. Come on, release it to God right now. Aminin mo yan sa Kanya. At huwag kang magdalawang isip na magsabi sa Kanya. He's just waiting on you. And He's ready to comfort you. Come on. Thank you, Jesus. Lord, we lay down every rejection, O God, na naranasan namin sa loob ng pamilya, sa school, sa trabaho, sa community. Lord, we lay down ang mga naranasan naming rejection sa mga mahal namin sa buhay. All the pains, all the grips, Panginoon. Yung pagbebetray, yung pagsisinungaling, O God. Yung hatred na naranasan namin sa kanila while giving them love. Lord, we lay it all down. We surrender it all down. We are hurt, Panginoon. Nasasaktan kami. We are in pain. Dahil sa mga rejection na naranasan po namin. But this time, God, we believe na Ikaw mismo na nakaranas ng rejection, naiintindihan niyo po ang sakit at ang grief na nararanasan po namin. And this time, God, we choose to forgive them. And we choose, oh God, na mahalin pa rin, Panginoon, sila. We choose to respond in love, oh God. We choose, oh God, na kahit pa ni-reject nila kami, na kahit pa sinaktan nila kami, magmamahal pa din kami. Tatanggapin pa rin po namin sila. Hindi pa rin po namin sila gagawa ng masama. Hindi kami gagante. Hindi namin sila sisiraan. Hindi namin gagawin sa kanila kung ano yung ginawa nila sa amin. We will still love them. Katulad kung paano kang nagmahal sa mga taong kahit pa binetray ka, kahit pa nireject ka, nagmahal ka pa din. Minahal mo pa din sila. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Come on, God knows. God knows. Lahat ng yan, lahat ng rejections na yan. And ikaw naman, na alam mong first time mo lang ngayon at naririnig mo to, you feel rejected. Pero alam mo din sa sarili mo na meron kang isang person na nare-reject ka. Kapatid, hindi aksidenteng nandito ka at naririnig mo ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, even though na-reject natin siya. Sa mga oras na to, open your heart and stop rejecting Jesus Christ sa buhay mo. Magsimula kang manampalataya sa Kanya at tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. He is the only way para sa ating kaligtasan. John 3:36 says, "Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them." Kung ikaw sinasabi mo, Lord, alam ko yung sakit ng ma-reject.
Kaya hindi ko ipaparanas muli sa'yo yung rejection na yun. This is the time, God, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. If nagde-decide ka ngayon na manampalataya sa Diyos, pwede ka bang sumunod sa panalangin na ito? Sabihin mo ngayon, Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan na nagawa ko, sa lahat ng rejections ko sa iyo. Sa mga oras po na ito, ako po ay nananampalataya sa iyo at sa kaligtasang pinagkaloob mo. Binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap ka bilang aking Diyos at tagapagligtas. At sa ating lahat na nandito ngayon, na sinasabi mo, Lord, yes, I'm rejected, but I choose to respond in love, katulad kung paano kang nag-respond sa lahat ng rejection na tinamo mo hanggang kamatayan. Nagpe-persist ang pagmamahal mo. And so, I choose to be persistent in love kahit ilang beses akong ma-reject. And if you are that person choosing to respond in love despite rejection, pwede ka bang tumayo ngayon at itaas mo ang iyong dalawang kamay? And just like Jesus Christ, hanggang sa huling mga oras niya sa mundong ito, hanggang sa huling oras at huling hininga niya, nagmamahal siya, nagpe-persist ang pagmamahal niya. Although persistent ang rejection sa kanya, up until now may nagre-reject sa kanya, pero persistent ang pagmamahal niya. Ganon din ang gagawin mo. Ganon mo din i-commit ang buhay mo sa persistent na pagmamahal. Lord, hanggang huling hininga, hanggang kamatayan, magmamahal ako. Persistent ang rejection sa buhay ko, pero magiging persistent din ang pagmamahal ko sa tao. Magiging persistent ang pagmamahal ko sa pamilya ko. Magiging persistent ang pagmamahal ko sa mga katrabaho ko, sa mga kaklase ko. Magiging persistent ang pagmamahal ko sa community ko, sa mga kapitbahay ko. Magiging persistent ang pagmamahal ko sa asawa ko, sa kapartner ko, sa mga ka-churchmate ko, sa mga kapatid ko sa simbahan. Magiging persistent ang pagmamahal ko sa kanila, even though hindi nila mabalik ang pagmamahal na ini-expect kong ibigay nila. Mamahalin ko pa din sila. Come on, maging commitment mo yan ngayon. Commitment hindi lang sa tao, kundi commitment mo sa Panginoon. Lord, we will respond in love. We will respond in love despite rejection, despite betrayal, despite, Panginoon, hatred. We will be persistent in love. Come on, sing this to God. Noon minsan ba
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on. God is encouraging you right now, comforting you, motivating you, strengthening you. Pinapalakas ka ngayon ng Panginoon. Although, madaming rejection na binato sa'yo ng mundo, binato sa'yo ng tao, at marami pang rejection na pwedeng ibato sa atin. Pero this time, meron ka ng alam na gagawin, meron ka ng i-apply, and that is to respond in love. Respond in love. Sa maliit or malaking rejection, you will respond in love. Lord, punuin mo kami ng pagmamahal na nagmumula sa'yo. Hindi namin kayang mag-isa, hindi namin kaya to ng kami lang. Hindi namin kayang magbigay ng unconditional love ng kami lang. We need your love na magsusustain sa amin para magmahal ng tao kahit pa dumaan kami ng rejection nila. Kahit pa dumaan kami ng mga pains of rejection. Come on, receive the love of God, the love from God. At yan ang gamitin mo para magmahal din ng iba. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo po sa amin. Salamat, Panginoon, for this great reminder. Kaming mga follower mo, kaming mga servants and disciple mo, Panginoon, ang susundan namin na klase ng pagmamahal ay ang klase ng pagmamahal na pinaranas mo po sa amin, na pinaranas mo sa sangkatauhan. Thank you, Lord. God, we surrender everything to you. We worship you, Lord, and we honor you. Come on, pasalamatan mo ang Panginoon. Give the best clap offering to God. We love you, Jesus. In Jesus' name, amen. There's a reason to celebrate. Salamat, O Diyos. Ayan, sa mga habol po na kanilang tithes and offering and first fruit, dito na lang po sa harapan sa basket. Kung pasalamatan mo si Lord, napakabuti niya sa buhay mo. Unawitin mo sa Lord. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti, napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Amen, amen. Sige po, taas po natin ang ating kamay and let's thank the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God, for your word sa aming lahat. Salamat, Panginoon, that even though we're rejected, oh God, still ang love mo pa din ang nagsusustain sa amin. And your love for us, oh God, ang ibibigay din namin sa mga taong magre-reject sa amin. Lord, magpaparanas ng pain ng rejection sa amin. God, this time, alam ko, Panginoon, nalalabas kami sa lugar na to na may i-a-apply na pagmamahal. Lalong-lalo na sa mga tao na nakakaranas kami, Panginoon, ng rejection. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Sumasandal kami sa kalakasan mo. Dumedepende kami, Panginoon, sa guidance mo at sa pagmamahal niyo po. God, dalangin ko na patuloy niyo ding punuin
ang pagpalain, Panginoong proteksyonan, ingatan ng iyong mga anak, samahan sa lahat po ng aming mga ginagawa. That in everything we do, Panginoon, tulungan mo kami na gawin namin ang lahat ng ito ng may persistent na pagmamahal. And this time, receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit. Sa po lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen. Ingat po tayong lahat. God bless po at magkamayan po tayo.